Ito ang LRT-1 Cavite Extension Project. Dahil sa isyung pinansyal, maaaring maantala ang pagpapatuloy ng Phase 2, Las Piñas Zapote, at Phase 3, hanggang Nyog, Bacoor. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang LRT-1 Cavite Extension Phase 2 at 3 ay nahaharap sa posibleng pagkaantala dahil sa patuloy na pagkalugi ng operator, LRMC, at hindi pa naaprobahang fare hike, na nakaaapekto sa daloy ng pondo para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng mga susunod na istasyon tulad ng sa Las Piñas at Zapote, habang inaasahang magsisimula ang Phase 2 sa 2026. Sinabi ng Light Railway Manila Corporation, LRMC, maaaring maantala ang pagtatayo ng mga susunod na yugto ng LRT Line 1 Cavite Extension dahil sa patuloy na pagkalugi at pagkabigo ng gobyerno na magbigay ng pagsasaayos ng pamasahe. Sinabi ni LRMC President at Chief Executive Enrico Benipayo na hinihintay ng kumpanya ang pagbabayad ng gobyerno ng mga claim, rebalance ng mga utang sa mga nagpapahiram at ayusin ang concession agreement bago magpatuloy ang construction ng Phase 2 at 3. Bago ipatupad ang aktwal na pisikal na build-out ng Phase 2, ang muling pagbabalanse at pagbabayad ng mga claim ay kailangang mangyari, sabi ni Benipayo. Ang kumpanya ay nakikipag-usap sa mga nagpapahiram nito upang muling financing ang mga utang nito. Sinimulan din ng gobyerno ang mga talakayan sa LRMC tungkol sa naantalang pagsasaayos ng pamasahe, lalo na matapos magulat ang major shareholder Metro Pacific Investments Corporation. Sinabi ni Benipayo na mahigpit na inoobserbahan ng mga mamumuhunan ang LRMC dahil sa pipeline ng iba pang malalaking public-private partnership, PPP, concession tulad ng North-South Commuter Rail Metro Manila Subway Project at MRT-7. Nagpahayag ng pagkadismaya si MPIC Chairman Manuel Pangilinan sa pagkaantala sa pagsasaayos ng pamasahe para sa LRT Line 1, na binanggit ang prinsipyo ng Public-Private Partnership, PPP, arrangement. Natapos ng LRMC ang Phase 1 ng Cavite Extension na nagdagdag ng 6 na kilometro ng bagong track at 5 bagong istasyon, Redemptorist Station Mia Road, PITX Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos. Pinahaba nito ang pagkakahanay ng linya ng tren sa 26 na kilometro mula sa nakaraang 20 kilometro. Kasama sa ikalawang yugto ng extension ang istasyon ng Las Piñas at istasyon ng Zapote, habang ang ikatlo at huling yugto ay ang istasyon ng Nyog. Plano rin sa LRT-1 Cavite Extension, Phase 3, na idagdag ang tinatawag na Talaba Station. Ito ay itatayo sa pagitan ng Zapote at Nyog Stations, isang kahilingan ng LGU ng Bacoor. Ang pagdaragdag nito ay mangangailangan ng redesign at karagdagang budget, na may target na matapos ang buong extension, kasama ang Talaba, sa 2030, para mas maraming pasahero ang makinabang sa mas mabilis na biyahe mula Cavite hanggang Metro Manila.
Sinabi sa ulat na nasa 3 billion pesos ang budget para dito, sagot ng pamahalaan, DOTR at hindi ng private operator, LRMC. Kung matatandaan, nagkaroon ng usap-usapan na si Manny Villar, sa pamamagitan ng kanyang grupo, ay nais sakupin at palawakin pa ito patungong Dasmariñas, Silang, gamit ang kanyang sariling lupa para sa right-of-way, na magdadagdag ng 7 estasyon at ikokonekta sa Villar City, na nag-aalok ng Trainus Real Estate, play para sa kanyang mga development, ayon sa mga ulat mula 2023 hanggang 2025. Sinasabi niyang walang problema sa right-of-way dahil sa pagmamay-ari niya ng mga lupa sa ruta, na magpapatakbo ng mga bagong estasyon ng walang gastos sa gobyerno. Layunin nitong i-konekta ang LRT1 sa 3,500 hektar na Villar City, na naglalayong maging isang Trainus Real Estate play.